Great day po sa lahat. And again, we are now on our fifth part po ng atin pong message series, New Season. No? Ang title po ng topic natin is The Blessed Home. Pinagpalang, hindi po bahay, but pinagpalang tahanan. No, pinagpalang tahanan. Iba po yung bahay, structure po yon. Pero yung bahay po, nagiging tahanan. Kasi alam po natin, nandun ang pag-ibig, nandun ang presensya ng Panginoon. No po? Nagiging tahanan. Para dun sa mga nabibigatan at nahihirapan. Sige po, samahan niyo ko bago tayo magtuloy. Can you just declare this po, yung ating declaration? Ho? Okay. If you have your Bibles po, samahan niyo ako. Okay, and on the count of 3, andyan na po kayo? Andyan na kayo? Open your Bible, yung Bible app po ninyo, at samahan niyo po ako atin po i-declare to. Ready? The count of 3. 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. Father, we thank you sa oras po na ito. We welcome your presence. Dahil tunay po na walang kabuluhan yung anumang ginagawa po namin kung wala po kayo, Panginoon. Hanggang lupa lang po yun, Lord. Even yung salita na manggagaling, kung sa akin lang galing, ito po ay saglit lang, Panginoon. Kaya po hiningi po namin, O Diyos, kasangkapanin niyo po ko at gamitin niyo akong instrumento na yung mga salitang aking ipapahayag ay nagmula po, Panginoon, sa inyo. So that, Lord, it will bring blessing, it will bring transformation, it will bring, Lord, talagang fullness of life sa inyo pong mga anak. Kaya po sa oras na ito, hiningi ko po yung pagsama at paggabay niyo sa amin. At patuloy po namin sinasaway, ano man po ng gawa ng kaaway na ispigilan ang inyong mga anak to receive your word. We bind that spirit in the name of Jesus. At sa oras na ito, amin pong hiningi ang Banal na Espiritu, dulutan ng pangunawa, ng karunungan, ng kabatiran ng kalooban nyo, yung bawat isa po sa amin. Sa tulong po at gabay ng Banal na Espiritu. Mapagpala nyo po yung inyong manak, Panginoon, sa oras po na ito. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And magasi po say, Amen and Amen. Ho. So again, nasa season, new season po tayo, part 5 po tayo. Ibig sabihin, new season po, if it is a new season, merong new challenges that we might face. And for us to experience the new season, yung fullness nito, we need to have a new attitude para po harapin ito. Tama po ba? No, kaya po kailangan meron na tayong bagong pag-iisip, meron tayong bagong galaw, meron tayong bagong pananaw. No po, kasi kung ano yung galaw natin, kung yung galaw natin, yung galaw pa rin natin noon, walang nagbago sa atin. At yung makukuha nating resulta, pareho pa rin ba? Pareho pa rin. Bakit? Kung ano yung galaw natin noon, yung pa rin yung galaw natin ngayon. Pero sino ito naniniwala, doon sa new season, mayroon ng bagong galaw dapat. Amen? Meron ng bagong kaisipan, meron ng bagong alam niyo yun, bagong damdamin. No, kaya itong title natin ngayon is The Blessed Home, pinagpalang tahanan. No, kung ikaw po ay may pamilya ngayon, o may mga pamilya na ba dyan, anong klaseng pamilya meron ka? No, at kung ikaw naman po ay nangangarap o nagpaplano ka na magkaroon ng iyong sariling pamilya, ano yung gusto mong makita sa iyong pamilya? Ano gusto mo? Yung nagsasapakan ba? Nagsasagutan yung mag-asawa? Yung mga anak sumasagot sa magulang? Yung magulang busit na busit sa anak? Yung ba yung gusto mo? I believe walang gusto ng ganon. Walang nangarap na yung pamilya niya wasak. Amen? Pero alam niyo po sa Bible, meron pong, kaya po tayong bigyan ng Panginoon ng masaya at masaganang pamumuhay na pamilya. Sino rito gusto ng ganon? Yung pamilya niyo masaya, masagana, no? Kung gusto mo yung sinasabi ko, mag-amen ka, no? Sabi, yung magkakasama kayo, tuwing linggo, sumasamba sa Panginoon. Amen? Naglilingkod sa Diyos.
lilingkod sa'yo. Di ba? Ah, tapos lahat, pagising sa umaga, hindi nagbabangayan, ang ingay na naririnig mo, nananalangin, nagbabasa ng Biblia, umaawit ng gospel music, ng worship song sa umaga, walang away. Ang maririnig mong ingay, yung nagsasangag kasi ng sinangag no? Naaamoy mo yung sarap ng almusal, tapos masaya kayo nag-uusap habang kumakain ng almusal. Gusto niyo ba yung ganon? No, yung laging pinag-uusapan si Lord kahit saan mapunta, kahit saan kayo mapunta, punta man kayo na SM, bumabiyahe kayo, di ba? Kahit anong anong sitwasyon ninyo, pinag-uusapan ninyo yung kabutihan ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos sa inyo. Gusto mo ba ng ganon? Amen. Gusto mo ba, sa mga tatay, gusto mo ba ikaw ay bilang tatay, naglilingkod ka sa Lord, nagmamahal ka sa Panginoon, may mga tinuturuan ka, may mga disciples ka, may mga alagad ka, at ganoon din yung asawa mo. May mga dinedisciple din sila, no? May mga tinuturuan din sila na magpasakop sa kanilang asawang lalaki. Yung mga lalaki, ganoon naman, tinuturuan magmahal sa kanilang asawang babae. Tapos yung mga anak ninyo, may mga cell groups din, na tinuturuan yung kanilang mga kapwa kabataan na magpasakop, gumalang, magrespeto, sumunod sa kanilang mga magulang, at maging mga mabubuting mga estudyante, mga tapat na estudyante, at mga disipulo ni Jesus. Amen? Sino rito gusto mo ng ganun? No? Sabi mo like ko yan. Amen? No. Posible po ba to? Posible po. Posible po. Sabi po nung Psalm 128, ito po yung sabi ng Panginoon, paano? Merong tinuro po yung Panginoon. Binasa po natin to kanina, nagsimula po tayo. No, sabi po rito, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Ano po raw yung sign na may takot sa Diyos? Lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sumusunod, obedient. Okay, hindi pwede yung sabihin, may takot sa Diyos. May takot sa Diyos pero may bisyo pa rin. May takot sa Diyos, pero nambababae pa rin. May takot sa Diyos, nanunood pa rin ng kung ano-ano. Hindi naman naglilingkod sa Diyos. Nakanya pa mga kapatid? No, ibig sabihin po sabi dito, mapala daw po. Amen? Then katabi mo, siya yun. Amen? No, yung may takot daw sa Diyos dahil lumalakad sila sa kalooban ng Panginoon. Verse 2, sabi, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. Verse 3, your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. And verse 4, yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Wow. Ganda ng verse 4, no? Yan daw, inulit po uli, yan daw yung blessing, yan yung pangako sa sumusunod sa Diyos. Verse 5, may the Lord bless you from Zion and all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem. May you live to see your children's children. Peace be on Israel. God bless the reading of His Word. Alam niyo po, itong mga verses na ito, hindi lang po ito para sa akin o sa iilan na nandito po ngayon. Ito po ay pangako sa lahat ng magtitiwala sa Panginoon. At papakita ito sa kanilang pagsunod. Pinapakita po dito sa awit 128 yung pinagpalang tahanan. No, ibig sabihin pinagpalang tahanan, bakit? Meron silang reverence of God. Hindi po afraid of God. Yung fear po rito, hindi po ito yung yung frightened sila o afraid sila sa Diyos. Di ba? Kundi ito yung merong paggalang sa Diyos. Merong respeto, merong reverence, na malungkot sila pag malungkot ang Diyos. Malungkot silang suwayin ng Diyos. No. So kasi po pag sinabing blessed home po, ito yung tahanan na may favor, may protection, may kasaganahan, umaapaw, siksik, liglig. Amen. At pastor, ano ba yung karakteristik ng isang blessed home? Ayon dito sa Psalm 128.
Puntahan po natin. Una-una, ano po yung characteristic ng blessed home? No, tapos tignan natin yung pamilya natin, tapos check natin ano yung kailangan nating gawin o kailangan nating ayusin. Kasi po, ito, lahat ng pag-usapan po natin, ito ay resulta lang ng paglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya kung gusto mo maitatag ito sa pamilya mo, serve the Lord. Serve the Lord. Una-una po is satisfied family. Satisfied. Pag sinabi pong satisfied, mayroon pong contentment. No, satisfied, di ba? Parang pwedeng kumain ka pero hindi ka satisfied. Pero yung kumain ka, minsan kahit konti lang pero solve ka na. Sarap. Di ba, no? Kasi satisfied. Di ba? No. Sarap. Aanuhin mo yung maraming pagkain kung hindi kayo maayos sa tahanan. You will not, kahit busog ka, hindi ka satisfied. Pero ang sabi rito, satisfied life. Satisfied family. No, bakit? Masaya yung tahanan. Balikan natin yung verse 1. Sabi, happy are those who obey the Lord. No, happy are those who obey the Lord, who live by His commands. No, ganda ng version, no? Sabi, who live by His commands. Your work will provide for your needs. You will be happy and prosperous. Ibig sabihin po, yung satisfied, masaya yung tahanan. Hindi yung, kasi minsan, totoo, minsan iba, akala nila yung dahil lang may pera, masaya na yung tahanan, napoprovide yung needs ng mga bata. Hindi po eh. Iba po yung masaya yung tahanan. No, bakit? Maayos yung relasyon. Aanuhin mo yung yaman kung hindi naman kayo maayos mag-asawa? Aanuhin mo yung yaman, hindi naman yung mga anak mo, wala rin sa Panginoon. Walang naglilingkod sa Diyos. No. Yung pag sinabi pong masaya, yung wala na kayong hahanapin pa. Alam mo yun, yung satisfied kayo, ano man yung sitwasyon nyo. Hindi nyo rin tinitignan yung kapitbahay nyo, kinukumpara yung buhay ninyo dun sa buhay ng kaklase mo. Bakit? Kasi satisfied kayo, contented kayo, yun yung word. Di ba? Yung alam mo yun, yung hindi nyo tinitignan yung wala kayo, ang tinitignan nyo at ipinagpapasalamat nyo yung meron kayo. Di ba? Kasi totoo lang, pag hinanap mo yung wala, ano makikita mo? Eh di wala. Eh di pag hinanap mo yung meron, ano makikita mo? Eh di meron. Eh di anong titignan mo? Kasi pag hinanap mo yung wala, eh di malulungkot ka. Pero pag hinanap mo yung meron ka, uy, grabe, buti na lang. Hindi man ganong kapuno, pero may laman. Amen? Di ba? Okay lang naman na kahit hindi ganong kapuno, pero, alam mo, hindi nauubusan. Naintindihan niyo ba yun? No, kasi yung puno nga, pero parang malungkot. Bakit? Kasi po, wala po yung biyaya ng Panginoon doon. Wala yung pagpapala ng Lord. Kasi, yung isang tahanan, yung walang nagre-reklamo, ganun ba yung tahanan nyo? Yung walang nagre-reklamo? Kasi meron ako, pastor, grabe, sa amin pala, umaga pa lang, pastor, reklamo na, puro problema na. Lalo, yung problema raw nila, 5. Pera, datong, salapi, kwarta, cash. Puro yun ang pinag-uusapan. Pero sabi niya, pastor, salamat na lang, bumalik ako sa Panginoon. Tinigil ko po kasi yung pagtitiwala ko sa Panginoon kasi yung binabanggit niya po kasi doon, yung kanyang pagbibigay ng kanyang ikapo. Tinigilan niya daw. Pero sabi niya, nung binalik ko, pastor, nakita ko po, bumalik din. Right? Kasi nakita po natin yun. Kasi yung pala pong pagbibigay sa Panginoon, ito po yung pagpapakita ng pagtitiwala natin sa Lord. Right? No, chine-check lang ng Lord, di naman niya kailangan niya ibibigay natin. Kanya na lahat eh. Pero ano po, yung pananampalataya natin, doon po tayo nahuhubog. Doon na-check yung heart natin. No? Hindi po para ma-check ng Lord yung heart, alam niya na yung heart natin. Para makita natin anong klaseng puso meron tayo. Meron ba tayong puso na open sa pagpapala ng Diyos? Kasi yung mapagkakatiwalaan sa maliit, tiwalaan sa malaki. Sino rito gusto mo pagtiwalaan ka sa malaki? Napagkakatiwalaan ka ba sa maliit? Kahit maging 1,000,000 pa yan, maliit lang yan. Oo. I pray po yung iba rito, dumating kayo, magta-tithes kayo, 1,000,000. Grabe, 1,000,000. Ilan yung sa'yo? 10,000,000, di ba? 10,000,000 ka na, no? Kaya 1,000,000 di ba?
Naku, pag mga ganun kalaki, kaya mo kayang bitawan? Pag mga 10 pesos, 100, 1,000, mukhang madali pa no? Pero pag tumataas, parang mabigat, mahirap. Pero alalahanin mo kapatid, nung una, wala ka niyan. Babalikan mo palagi kung saan ka nagsimula. Ako po, every time that I give to the Lord, binabalikan ko kung saan ako nagsimula. Yung nahihirapan ako, yung nag-struggle ba ako? Nag-struggle ako, binabalikan ko. Wala ka naman yan dati Ginagano ko yung sarili ko, ba't ngayon nag-struggle ka? Dati wala ka niyan, ngayon binless ka na ng Lord so much, ba't nag-struggle ka? Wala ka naman yan dati. Oo nga, Lord. Di ba? So, in that way po, nagiging tama yung pananaw ko na nakikita ko rin, hindi akong source, kundi ang Lord. Amen? And that's the time na nagtiwala ako sa Panginoon, doon niya po ako napagkatiwalaan ng mas malaki. Are you listening? No. Kaya pwede mong sabihin doon sa GCash mo, kung walang laman yung GCash mo, sabi mo, ngayon lang to sabi mo sa GCash mo, ngayon lang to. Yung bank account mo, walang laman, sabi mo, ngayon lang to. Bakit? Susunod na ako sa Diyos. Pangako ng Diyos, masayang tahanan. Amen? Contented na tahanan. It doesn't mean talagang yung sobra-sobra, higit, yung talagang but that's the promise of God. Pero yung tahanan na masaya kayo, ano man yung meron kayo. Walang nag-aaway dahil lang sa pera. Bakit? Palagi kayong mapagpasalamat. Walang nagre-reklamo. Hindi ko alam, meron dito, nagreklamo ka nung ginising ka na. No? Simba na. Merong gano'n, alam yung ginigising? Sabi, ginising siya. Tulog pa ako. No? 5 minutes. Di ba? Nagreklamo talaga. 5 minutes. Di ba? 5 minutes, ginigising siya. Anak, 2:00 ang worship. 2:00 ang worship. Quarter na. Grabe. Hindi. 5 minutes. Hindi pwede 5 minutes. Kasi yung kaka 5 minutes niya, 45 minutes niya, kaka 5 minutes niya Sabi niya, hindi pwede 5 minutes. Bakit po? Ikaw yung pastor. Wala, yung katabi mo, naghang. Nagjo-joke si pastor, hindi nakagets yung katabi mo. Pastor pala no? 5 minutes Anyway. Pero tignan niyo po, no? Oo. Kasi po, sabi mo sa katabi mo, sino rito gusto po, pag-eskwelahan, bawal malate, tama po ba? Tama? Bawal malate pag school? Pag trabaho, bawal malate? Bakit dun sa King of Kings and Lord of Lords, pwede late? Tapos maging, Lord, bigay niyo agad, Lord, kailangan ko ngayon. Atat. Sabihin ng Lord, late ko nga bawian ko muna, 5 beses ka late Di 5 beses din late. Hindi naman ganun ng Lord natin, amen? Kasi mapagmahal po siya. Pero ano kaya ganun si Lord? Kung ano yung tinanim mo, anihin mo. Para malungkot tayo, no? Lord, unfair ka naman! Di ba? Pero minsan unfair tayo sa Lord. Kasi siya yung King of Kings and Lord of Lords Ang taas ng standard niya kaysa sa boss mo, kaysa sa teacher mo. Pero please, reverence of the Lord. Amen? Ito yung pinag-usapan po natin ngayon. Amen? Okay. Pero tingnan niyo po, we need to be thankful. Yung tahanang peaceful, thankful. Sino rito gusto mong ganon? Wala nagrereklamo, wala nag-aaway, mapagpasalamat yung lahat, matulungin, na-appreciate yung bawat isa, sumasamba sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, tama? Sasamba, maglilingkod sa iyo, ikaw ay tapat, sa iyo magtitiwala, sa habang buhay. Alam niyo po, maging rima sa atin yun. Huwag lang natin awitin yon sa labi. Awitin natin sa puso. Bakit? Yung Diyos natin, totoo po, nakita ko po sa buhay ko. Amen. Nakita ko sa buhay ng pamilya po namin. Alam niyo po yung pamilya na greatest pleasure nila ay ang Diyos. Yun po yung maganda. Kaya po mga kids ko, sinasabihan ko sila, pag nakikita ko na parang, alam mo yun, mas pagka sa school, excited sila sa mga project, minimit nila yung mga deadline, pero nakikita ko na napapabayaan nila yung devotion nila, tapos pag worship, hindi sila excited, chinecheck ko sila. Bakit?
hindi kasi dapat ganun. Bakit? Ayoko na yung pagpapala ng Diyos mahinto sa kanila. Gusto ko maging dun sa mga apo ko sa tuhod, apo ko sa talampakan, apo ko sa cuticle, apo ko sa ingrown, apo ko sa kalyo. Lahat sila pagpapalain ng Diyos. Lahat sila maglilingkod, sasamba sa Diyos. Bakit? Kasi gusto ko maging pagpapala sila. Gusto ko maranasan nila yung fullness ng presence ng Lord sa buhay nila. Tama? No, kasi po totoo lang po, pagka tayo po'y lumakad, kaya po yung mga anak ko, chinecheck ko sila, totoo po, nag-excel po sila sa klase. Pero ang chinecheck ko palagi, kamusta yung status nila sa kanilang pananampalataya? Kamusta yung devotion? Kaya anak ko, pag sabi, pa, may GC kami, mag-message yun, pa, dito na po ako sa school, God bless anak, be a blessing. Right? Mag-message yun, yung mga 58 item na exam, 48, 49, minsan perfect. Sabi ko, galing mo anak. Pero totoo lang, binibigyan ko ng emphasis. Kamusta devotion mo? Hello po. Diyan na kayo? No. Mahirap po, pasado ka doon sa exam, bagsak ka kay Lord. Amen? Tama po ba? No, yun po yung chinecheck po natin eh. Kaya po maganda po, yung tahanan po natin is a place na nag-encourage tayo na sila ay maglingkod sa Panginoon. Tinuturo natin talaga yung salita ng Diyos. Nabibigyan natin ng value ang Diyos. Kaya tama po mag-aral silang mabuti kasi binibigyan sila ng lakas at karunungan ng Diyos, di ba? Gagamitin din nila yung talentong yan para sa Diyos. Pero hindi po yan ang focus natin. Ang focus natin, magamit sila ng Diyos. Maglingkod sila sa Panginoon. Amen. No. At napakahalaga po na sa tahanan po talaga magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa bawat isa. Yung tama yung relationship ng bawat isa, ano po? Harmonious yung relationship, may respeto, may appreciation sa bawat isa. Mga anak, kailan pa kayo nagpasalamat sa mga magulang nyo sa ginawa nila? Kayo ba nag-I love you pa sa mga magulang nyo? Nagmamano pa ba kayo? Pag sinabi nilang umuwi ng maaga, anong oras ang uwi mo? Umaga? Ha? Hello? O, respeto yon sa magulang mo. Pag inutusan ka, huwag kang magdadabog. Baka meron dito, nagdadabog pa. Pag chinecheck ka ng magulang mo, huwag kang maiinis. Bakit? Mahal ka niyan, kaya ka chinecheck. Tama? Kasi minsan, di ba, pag tahimik na. Lalo pag kinuha yung cellphone, naku po, parang yung parang nalantang gulay, nang hina. Bakit? Yung cellphone ba Diyos mo? Idolatry kasi yun. Tanong ko sa inyo, kamusta kayo pagka kumakain? Kamusta kayo pag nagsasama-sama kayong pamilya? Nag-uusap pa ba kayo? O gadget na yung kaharap ng bawat isa? Alam niyo po, sabi nga, ito rin yung generation na parang mukhang socially connected, but totally disconnected. According to the studies, bakit? Akala mo connected ka, ang dami mong likes, ang daming shares nung post mo, ang daming comments, ang daming followers. Yun ang hinahabol ng mundo po ngayon. Pero alam niyo po, nabasa ko, pare-pareho po tayo, lahat tayo mamamatay. Amen? At pag namatay po tayo lahat, may halaga ba lahat ng mga likes, shares na yan? O ang mahalaga talaga yung magulang mo, yung pamilya mo, yung paglilingkod mo sa Diyos? Listen baka mamaya may mga hinahabol tayo na hindi naman pala natin dapat habulin. May pakialam ba sila sa iyo pag nagkasakit ka? O yung nanay at tatay mo pa rin yung mag-aalaga sa iyo? Tanong kita, sino bumili ng cellphone mo? Si nanay, si tatay? Kanino mas maraming message ka? Diyan ba kayo? Sino nagbigay ng cellphone mo? Nami-message mo ba sila man lang? Kung hindi, message mo ngayon, Mapa, salamat, I love you, sorry. Pwede mong gawin. Pwede mong gawin. Why? Because we're praying, Lord, gusto ko maayos yung pamilya ko. You need to make a change. Listening? Tatatag po natin yan, mga kapatid. Dedicate tayo ng quality time. Huwag yung pagka nakain tayo,
No, tatagnan natin ngayon, pag nakain, minsan yan, hindi nag-uusap. Cellphone, hawak. Ano gawin? Baba mo na cellphone mo, tigilan mo na, mag-usap kayo. Minsan lang yan. Mahirap naman mag-I love you ka sa nanay at tatay mo pag nasa kabaong na. Mama, I love you. Mahal na mahal ko kayo. Maririnig niya pa ba yun? May halaga pa ba yun? Wala, kaya hanggat buhay yung nanay at tatay nyo, humingi na kayo ng tawad, kumingi kayo ng tawad. Mag-I love you na kayo. Diyan ba kayo? Okay pa? Tuloy natin? Oo. Sino rito mga magulang, pag naghatid ka ng mga anak mo, nag-I love you ka, I love you, nak. Kinikiss mo, binibless mo. No? Yung mga anak ko po, alam nila yan. Pag nagkikita kahit dito sa school ground, may standard talaga kami. Bata pa po sila. Nagmamano po yan. Yayakap yan at hahalik sa akin. Kahit po ang lalaki na. Ha? Kahit yung mga dalaga na yung si Ching Ching ko, grabe pag yumakap sa akin. Diba, kala mo, di ba? Babae. Pero hindi, ganun talaga sila. Bakit tatay ko to? Proud sila. Okay ba yun? Kayo ba? Nahiya ba kayo pag nag-I love you ka sa nanay tatay nyo? Nag-kiss kayo in public? Kailan ka mag-kiss pag wala na? Doon pa mag-iiyak-iyak. Di ba? Mahal na mahal ko po kayo. Alam nyo yan. No, ganun pa. Hindi mo nga nasabi nung buhay. Hindi mo naman naparamdam. Nagdabog ka pa nung inutusan ka magugas ng plato. Hello? Nung kinuha yung cellphone mo dahil dinidisiplina ka, bad trip ka. Hindi mo kinausap, nag-hunger strike ka pa. Hindi ka kumain, kakain ka, yung tapos na sila kumain. Tapos kaya lang, ang lungkot, paglabas mo, ubos na yung pagkain. Sabi mo ba, sunod, di mo na inulit, di ba? Kaya, lalayas na ako sa bahay na to. Palagi na lang mali nakikita sa akin. Nung naglayas, nung nagutom, umuwi uli. Bakit? Di ba? Kapatid, let's promote pangunawa sa loob ng tahanan, pagmamahalan. Pwede po ba yan, mga kapatid? Number 2, ano po yung number 2? Secured family. No, secured family. No, kanina po satisfied, ngayon secured family. Ano po yung secured? Masaganang tahanan. Secured, financial, material, pero hindi lang po yon. No, yung eternal security. Yun po yung napakahalaga. Tingnan niyo po yung verse 2. Sabi, you will eat the fruit of your labor, blessings and prosperity will be yours. So, isipin po, yung ma-enjoy nyo kung ano yung pinagtrabahuhan po ninyo. Sabi po sa Good News Translation, sabi, your work will provide for your needs. Kaya ibig sabihin po, yung tahanan po talaga dapat, no, of course, the parents are dapat po diligent dun sa pagtatrabaho po nila. Masipag po sila, hardworking po sila. At sabi naman ng Scripture, dahil sa sumusunod ka sa Lord at masipag ka, hindi lang po masipag sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Yung work ng kamay mo, ipo-provide yung needs mo. Ibi-bless naman ni Lord yung ginagawa mo. You will be happy and prosperous. Amen. Masaya. Hindi lang prosperous, but happy. Masaya. No. Yun po yung pangako ng Panginoon sa sumusunod sa Kanya. Pagpapalain niya yung anumang gawin mo. Nakita ko po yung mga mga kapatid po, naintindihan sa yung home office po kasi hindi po siya business. Ministry po siya. No, naka-isang linggo na tayo. Pwede ba nating palakpakan ng Lord doon? No, 1 week na. Naka 1 week na po tayo. No, dinedicate po natin last Monday yung ating home office. Okay, and mostly po mga primary leaders po yung nandun. At nakakatuwa po kasi nagtatanungan na sila ng mga GCash. Grabe. Yung mga GCash na nagkakalaman na ngayon. Hallelujah, praise the Lord, no po? So bakit? Napakabuti po ng Panginoon. God is blessing the work of our hands. Amen? No. Bakit? Kasi po naglilingkod tayo sa Panginoon. No, at may mga dumarating po mga clients, may mga parating pang bago. Kasi bakit po? Dahil ginagawa po natin yung bahagi natin, naglilingkod sa Diyos. No, yung mga kapatid po, hindi po yun sila Sister Gal po,
Sila po nagmi-ministry, mga cell leader po yun. Pati po yung mga nag-work doon, mga cell leader po yun, mga primary leaders po natin. At nakita po natin, binibless ng Lord yung gawa ng kanila pong kamay. No, may nagtatanong na lang sa akin, Pas, anong GCash number mo? Oh, bakit? Sabi ko, bakit? Pas, mag-first fruit ako. Sabi ko, grabe, God bless. Alam mo ba? Bakit? Kasi po, andun yung kanila pong pagsunod sa Panginoon. Andun yung pinagpapala po sila ng Panginoon. At ang pangako ng Lord, hindi kayo magkukulang sa anumang inyong kailangan. Whatever you need will be provided. He's our Jehovah Jireh, kapatid. Amen? No, laging may pagkain sa hapagkainan. Sino gusto ng ganon? Di ba, no? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi sa katabi mo, tumaas timbang mo. Ah, tama ba? Para tumaas timbang? Yung mga nag-home office daw, tumataba. Sabi nila, ewan ko kung totoo ba yon? Yung mga nasa home office, tulungan nyo naman ako dito. Hindi pa. Okay, may discipline sila. Okay, kaya hindi. Kasi po yung mga kakilala ko talaga, uy, sabi ko, grabe. Parang 2 years ago, nasa Butuan kami, ang papayat eh. Noong nagkita-kita po kami, at kinukuha po akong ninong, no? Sabi ko, grabe. Dati, payat-payat mo lang Ngayon, grabe, no? Sagana na. Tama, no? Bakit? Kasi po biyaya ng Panginoon. Amen. Sino rito gusto mo lagi may pambayad ng bills? Okay, sabihin, bakit? Kasi yun ang bibigay ng Lord pag naglilingkod tayo sa Diyos. Tama? Pag naglilingkod sa Diyos, wala nang utang. I declare po, mga taga-GUCCL, may iba po, nakalaya na, 2024 pa lang. And I declare, yung mahaba pa naman, may ilang araw pa bago matapos ang 2024. Amen? Pero ako po, inaangkin ko na, 2025, tapos na lahat ng utang. No, baka mga June pa lang ng 2025, bayad na lahat ng utang in Jesus' name. No, wala nang taga-GUCCL na may utang. Lahat debt-free na. Amen. Lord, yung nag-amen, bigay nyo po talaga. Yan, hallelujah. Dumami na sila. Hindi lang po yung kailangan, no? Okay, pero yung mga desire ng puso natin, igagrant ni Lord. Psalm 127 verse 2, ano po sabi? He grants sleep to those He love. Kasi po, maraming mayaman, ang ganda ng kama, ang mahal pa ng mga tinitirahan, mansyon. Hindi po makatulog. Kasi pwede kang bumili ng magandang kama, mamahaling kama, pero kailanman di ka pwedeng bumili ng tulog. Amen? Pero alam niyo po, biyaya ng Lord yan. Kaya po si Pastor, alam niyo po, totoo lang, naglolokohan kami kagabi mag-asawa, no? Tutulog na, kinukulit ko pa siya, tawa ko ng tawa kaming dalawa kagabi. No, naalala ko yung tawa namin kagabi. Cute lang. Okay. Pero sabi niya kasi, kinukulit ko kasi siya. Sabi niya, tutulog na ako kasi pag inunahan mo ko matulog, naghihilig ka eh. Naghihilig po si Pastor pag natulog eh, no? Pero alam niyo po, hindi makatulog yung wife ko pag hindi ako katabi. Music sa pandinig niya yung hilig ko. Kaya partner talaga kami, no? Pero sabi niya, pero sabi ko, kinukulit ko siya, no? Kasi po, totoo, pag natulog po kami, sarap, tulog talaga. Oo, tulog talaga. Bakit? Payapa po. Totoo lang si Pastor, kung ano man, no? Pastor, hindi ka ba, may mga ganyan, may mga gumawa sa... Hindi ako galit kasi sa tao. Never ako magalit sa tao. Galit ako sa ginawa ng tao. Pero never sa tao. Nakanya ko? Kaya pag natulog ako, masarap. Pag nag-pray ako, gimising ako sa umaga, nag-pray ako, wala akong nakikitang mukha. Hindi ko nakikita yung mukha ng kagalit ko kasi, bakit? Masarap yung puso ko. Walang galit. Tama po ba? Na walang galit, walang sama ng loob sa tao. Amen? Diyan pa ba kayo? Alam niyo po kapatid, ginagawa mo po ba ito? Merong 3 big words. No, 3 big words na, actually, ito yung magandang sabihin natin, gusto mo talaga masaya ang pamilya. Una-una po, I am sorry. I am sorry. Yan yung unang 3 big words. 3 big words. I am sorry. Okay? Sino rito yung, alam mo yon, yung mag-sorry ka lang para ayos na. Kasi ang hirap po pag may galit ka, o kaya kung hindi ka man nakagawa, hingi mo ng tawad yung bahagi mo.
Pastor, 95% kanya, 5% lang akin. Hingi mo ng tawad yung 5% mo, di ayos ka na. Tama po ba? Hingi mo yung 5% mo, di mag-sorry ka. Mga tatay, andito ba kayo? Mga tatay, amen. Mga tatay, dyan ba kayo? Ha? Alam nyo po, ang mga misis, hindi nagkakamali. Hindi. Kaya yung lalaki, di ba? Ano yung lalaki? Mali. Mali. Yung babae? Tama. Tama. Okay? Okay ba yun? Walang babaeng nagkakamali. At kahit manalo ka sa babae, talo ka pa rin. Mag-sorry ka na lang. Kapatid, no, hindi po nakakabawas ng pagkalalaki pag humingi ka ng sorry. Oo, hindi po nakakabawas at nagpapalaya pa yan. Masarap ka na matulog ngayon. No, mga anak, baka meron ka nagawa sa magulang mo, ikaw pa nagmamalaki kahit mali. Baka ito yung kailangan mo, ito yung mga big words na kailangan mo sabihin para maging maayos lang yung tahanan ninyo. Maging maayos lang yung relationship. You need to swallow your pride. Hindi lang swallow. Tapon mo na. No po? Pag sinalo mo, baka maka-impluensya pa yan sa'yo. Tapon mo na. Sunugin mo na. Pangalawa na big word. 3 big words. I love you. Do you still say I love you sa partner mo? Do you still say I love you sa mga anak mo? Do you still say I love you sa mga magulang mo? No? Kailangan po mag-cultivate tayo ng atmosphere po talaga na andun yung love, andun yung appreciation. Pag may nagawa tayong mali, mag-sorry tayo. Kung may bahagi tayo doon, hingi mo lang yung bahagi mo. Kung hindi siya nagpatawad, siya na mananagot doon. Pero yung bahagi mo, ayusin mo. I-promote natin yung kapayapaan sa loob ng tahanan. Kaya pakita po natin sa loob ng tahanan, number 1, mga magulang, tayo dapat yung generous. Yung mga anak ko, bakit yung mga anak ko giver? No, lalo sa Panginoon. Pero kasi po nakita nila, yung parents nila, sinacrifice na yung dream para sa Panginoon. Right? Nakita po nila how generous we are also sa mga leaders po natin. No, kung paano tayo magbigay sa kanila, paano tayo mag-bless sa kanila. At yung mga anak ko, ganun din po sila. Bakit? Kasi po nakita po nila sa amin. Kaya kapatid, kung nangangarap ka na kung magtatayo ka ng pamilya masusunod, makita sa'yo. Kaya kung may pinakamasunurin sa Lord, dapat yung tatay. Mga tatay, andito ba kayo? At yung mga future tatay, dito ba kayo? Oh, future na. Tatay ba kayo? Totoo bang lalaki ang katabi nyo? Sigurado ba kayo dyan? Puro ba yan? Baka hindi, ha? Lahat ba rito purong lalaki? Magiging tatay, yun. Tunay na lalaki. Diba? Dapat kayo yung model ng faith. Oo. Kayo yung dahilan para yung mga asawa nyo. Totoo lang yung mga misis, takot lang sumunod sa mister kasi hindi niya alam kung saan pupunta. Kasi mukhang walang patutunguhan kasi hindi si Lord ang una. Pero kasi nakita ko po yun, nung ako po ay nagsimula, nag-devotion, simula ako nag-pray, hinahanap ko yung kalooban ng Panginoon, ina-apply ko yung nababasa ko, doon ko nakita, nagsimula mag-submit ang wife ko sa akin. Doon ko naranasan na pagkatapos ko maligo, naka-ready na yung damit ko. Actually, yung suot ko ngayon, kagabi pa naka-ready. Oh, kagabi pa po naka-ready. Sabi ko, grabe talaga ang Lord. Never ko po inutusan yung wife ko. Kasi bakit? Na-identify niya na yung kanyang asawa sumusunod sa Diyos. Kaya mga kabataan, you cannot afford not to serve God. Oh, magkakaproblema ka sa pamilya mo, sa relationship nyo.
Mawawala ang lahat sa iyo pag hindi ka naglingkod sa Panginoon. Amen? No, tingnan niyo po, kaya kailangan cultivate natin. Yung mga anak natin, pinagpipray natin dapat yan. No, imbis na yung awayin mo, kasi minsan may ganun daw nangyari. Tinatawag yung anak, di ba? Parang kunyari na lang, no? Ching Ching! Di ba? Ching Ching! Ay, yung pangalawa ko si Ching Ching, no? Ching Ching, kunyari lang. No, hindi nasagot. 3 beses na kita tinatawag, di ka sumasagot. Yung pala naka-earphone. Ha? Ngayon, naka-gadget pala. Kaya po alam niyo po, sabi nga ng isang pastor, our battle is not against flesh and blood. Hindi raw laman at dugo ang kalaban natin, kundi principalities in the spiritual realm, in the air. Anong ginagamit? Anong in the air? Internet. Ginagamit ng internet. Sirang-sira na yung buhay ng mga kabataan. I believe wala rito sa GUCCL. Kaya ang kailangan natin, i-pray natin. Lokong-loko, ubos ang oras sa ML. Maling libangan. Sa MU, maling ugnayan. MP, maling plano. Doon nauubos ang lahat. No. Bakit? Kasi nga po, yung spirit, kaya we need to be more prayerful. Parents, dito ba kayo? Instead na takutin mo, hindi ka sumunod, upakang kita. May gano'n, hindi mo makuha doon. Kasi hindi ako nakuha doon eh. Pero nung pinag-pray na ako ng mga magulang ko, at nakita ko lang love sa kanila sa kabila ng toyo ko, inayos ako ng Panginoon. Are you listening? Doon ako nagtataka, sabi ko, ang tindi na ng toyo ko, yung mga magulang ko, mahal na mahal pa rin ako. Are you listening? We need to be more prayerful, mga kapatid. Number 3, balikan natin yung Psalm 127 verse 2 muna. He grants sleep to those He loves. Kaya po napakahalaga, kapatid, that we serve the Lord. Bakit? Biyaya niya po. May mga bagay siyang hindi natin kayang bilhin. Tanging siya lang kayang magbigay. Yung wishes mo, dreams mo, ganun din tinuturo dyan. Pwede kang bumili ng magarang kama at mansyon, pero hindi ka makakabili ng tulog, pero ang Diyos kaya kang bigyan. Pag naglilingkod ka. Biyaya ng Diyos yan. Amen? Kaya hindi makatulog dito, alam mo na dapat mong gawin, maglingkod ka sa Diyos. Amen? At ito, payo ko sa iyo, kaya hindi ka makapag-devotion ng umaga kasi late ka na matulog sa gabi. Ayusin mo yung tulog mo sa gabi para maayos mo yung gising mo sa umaga. You need to have that discipline. Hello? Kaya ka nahihirapan. Kaya pagising pa lang sa umaga, wala kang ganang mag-devotion. Bakit? Inaanto ka pa. Pero kung natulog ka ng maaga sa gabi, makakagising ka ng maaga, fresh na fresh ka, ang sarap mag-pray, ang sarap magbasa ng Bible. Bakit? Sariwa yung lakas mo. Are you listening? Okay? Payo ko po yun, sa hirap magdumising na umaga, agahan mo tulog mo sa gabi. Okay? Dapat well-rested ka. I-ready mo yung sarili mo. Okay? Number 3, biyaya po dun sa Psalm 128. Successful family. Ano successful? Matagumpay o maayos na tahanan. No, maayos na tahanan. Yung kasi yung successful family, yung maayos yung tahanan. Maayos yung nanay, yung tatay, nanay, yung mga anak maayos. Yun talaga yung successful family. Hindi po yung may pera lang. Tama? Kasi nainggit ka dun sa may sports car. Pero pag ganun, pagkita mo, naka-sports car nga, pero mamaya may gumagano po. Umuusok no? Successful ba yon? Ano papasa nun? Ano may tutulong nun sa next generation? Hello? Siya ba yung nandun sa prayer na tinuro ng Lord, mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit? Hindi. Bakit? May ulap nga, no? Parang langit. Parang langit. Saan pupunta yung parang langit? Yung langit-langitan. Amen. No. Tingnan niyo po ano yung successful family. No, hindi pera po ang basihan dito, ha? Okay, tingnan niyo po ano yung successful family. Verse 3,
Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your sons will be like olive shoots around your table. Wow! Hindi lang po to wife, but also the husband. Kayong dalawa, maayos yung relationship nyo. Yung mga bata, ganun din, masunurin po sila. They are like olive shoots. Yung olive shoots po, is symbol of peace. Walang pagtatalo-talo. Walang pag-aaway. Alam niyo, minsan yung mga bata talaga normal, minsan parang may konting ano sila. Pero kagabi pinagmamasdan ko kasi sabi ko, bago ko ituro to, kailangan nakita ko muna. Nakita ko pa yung mga anak ko, nagtawanan sila, nagkikilitian. Kami rin mga anak ko, no? Kaming wife ko, okay kami. Sabi ko, Lord, nakita ko po talaga biyaya ng Panginoon. Amen? Masaya yung pamilya. No, maayos yung magkakapatid. Hindi sila nag-iingay para mag-away, kundi nag-iingay dahil masaya sila. Sabi po dun sa Good News Translation, your wife will be like a fruitful vine in your home. Fruitful vine. Nakita na kayo ng fruitful vine? Yung ubas, sagana, hitik. Ibig sabihin, kung ano yung bigay mo sa kanya, pararamihin niya. Bakit? Sumusunod ka kasi kay Lord. Alam niyo po, tuwan-tuwa ko. No, kasi yung wife ko po, good manager. Oh, good manager yung wife ko. Yung minsan, naubusan ako, pero yung wife ko, hindi naubusan. Grabe, sabi ko, ibang klase yung wife ko. Good manager. No? And, sabi ko, yung children ko, olive trees around your table. Alam niyo po yun? Mayroong kapayapaan. Sino ito gusto mo maayos yung mapapangasawa mo? Maglingkod ka sa Panginoon. Sino rito gusto mo yung mga anak mo, yung mga salinlahi mo, payapa sa bahay, masunurin sila, nagmamahal sa magulang. So mo ganon, maglingkod ka sa Diyos. Magdala ka ng tao sa Panginoon. Mag-serve ka sa Panginoon. Bigay mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi simbolo yung olive shoots po, simbolo ng peace. Sabihin yung mga anak mo, hindi gagawa ng kalokohan niya. Yeah, minsan may mga pagkabata yan. Yung mga anak ko ganun din. Pero ako, secured ako. Kasi naglilingkod ako sa Diyos. Pangako ng Diyos yan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, hindi pwedeng hindi kayo maglilingkod sa Diyos. Kasi bakit? Kailangan magtutuloy sa inyo kung ano yung nangyari sa amin. Dapat tutuloy yan sa inyo. Alam mo yun, successful yung trabaho, successful yung business. Ano man yung pagkatiwala sa inyo, lalago. Uunlad. Bakit? Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Pag sinabi po kasing fruitful, kagamit-gamit sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Sir, ito gusto mo yung partner mo. Ako po, tonto, ang greatest blessing sa akin, nung pareho na kami naglilingkod sa Diyos. Yung pareho na kami naglilingkod sa Panginoon. At ano yung sikreto sa blessed life? Maring tanong niyo, Pastor, ano ba yung sikreto dun sa blessed life? Sabi dun sa verse 4, kung kayang balikan yung verse 4, dun sa Psalm 128. No, pero anyway, sabi dun sa verse 4, this is the blessing for those who fear the Lord. Yung, ibig sabihin, hindi fear, no, may takot nga, may paggalang sa Diyos. No, for the man who fears the Lord. Eh sabi ng Proverbs, pinakamatalinong hari, King Solomon, ano sabi niya? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kapatid, kung gusto mo maging matalino, maging wise sa mga desisyon mo, magkaroon ka ng pagkatakot sa Diyos. Sabihin, bago ka gumawa ng desisyon, tatanungin mo, Panginoon, nahanapin mo siya in prayer. Babasahin mo yung Biblia. Tatanungin mo rin, kukonfirm mo sa pastor mo, kukonfirm mo yan. Bakit? Kasi gusto ko, ang Lord ang gagabay sa akin. Kasi kung wala ka pang fear of the Lord, kahit anong talino mo, wala yan. Amen. Because even Solomon, merong wisdom from God. Nung gumawa na siya ng mga bagay na wala ng pagkatakot sa Diyos, yun yung panahon na dahan-dahan siyang bumagsak. Hindi man siya yung sunod na salin lahi niya. Bakit? Kasi po nawala na yung fear of the Lord. Nanangan na siya sa sarili niyang galing at husay. Yung nagsulat ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, in all your ways submit to Him, acknowledge Him, and He will make your path straight.
But eventually, sabi ng Lord, huwag ka mag-aasawa ng hindi mo kalahi. Grabe. Meron pa siyang 1,000 yung asawa niya, mga kapatid. Yaman niya kasi. Sobrang yaman. Wala na raw value yung ginto at pilak nung panahon niya. Sobrang yaman. Pero alam niyo po, because merong pagsuway, nagkakaroon ng problema. Amen? No, kaya tingnan po natin. Ano pipray natin? Lord, tatag niyo sa akin. Magkaroon ako ng maalab na pagnanais na sumunod sa utos niyo. Lalim, no? Alab ng puso, sa dibdib ko'y buhay. Dapat ganun ang Pilipino. Amen? Ganun ka rin para sa Panginoon. Ganun ang itinatatag mo na mamatay ng para sa iyo. Hindi yung tatakas ka sa Pilipinas, iiwan mo Pilipinas kasi mas malaki yung pera doon. Di ba kayang pagpalain ka ng Diyos sa Pilipinas? Pero maglingkod ka sa Diyos. Siya ang source ng pagpapala. Amen? Si Jesus po ang tunay na pagpapala sa atin. Kaya po napakahalaga, ang priority po natin ay Diyos. Bigyan natin ng halaga yung pananalangin, paghanap sa kanyang salita. Mahalaga po yan, yung cell group natin, yung community, yung pag-abot natin sa tao. May pagpapala po dyan. Kahit na sa mga kapatid na sa home office, sabi nila, ang blessing sa amin dahil naglilingkod kami sa Diyos. Kasi pag nagiging priority nila yung kliyente, yung trabaho, nawawala. Pero pag ang priority ay Panginoon, priority na maging blessing sila sa simbahan, maging blessing sila doon sa kanilang pastor, sa mga taong kanilang pinamamahala, nakita po nila, binabless sila ng Panginoon. Amen? Sino rito excited sa katabi mo? Kasi ang katabi mo nagsusunod na sa Panginoon. Yung pamilya niya, yung tahanan niya, kasali sa pagpapala ng Diyos. Hindi lang siya, pati yung anak niya, yung apo niya. Diba, awit natin nakaraan? His children and their children. Tama po ba? Grabe. Sabi sa katabi mo, grabe. Sabi sa katabi mo, power si Lord. Kaya patid, unahin mo lang si Jesus Christ. And true enough, sabi ng Panginoon, if you seek first His kingdom and your righteousness, all these things shall be added unto you. Kaya po ang first choice mo palagi, sundin yung kalooban ng Diyos, sundin yung nais ng Diyos. I-cultivate natin yung pagkatakot sa Diyos bago ka mag-decide. Masaya ba si Lord dito? Ito ba yung dapat kong gawin? Ito ba yung dapat kong panoorin? Ito pa ba yung laban na dapat kong labanan? O dapat ibigay ko na to sa Panginoon? Right? Kaya po napahalaga, i-prioritize natin ang Panginoon. Sabi ng verse 5 and 6 dun sa Psalm, sabi, May the Lord bless you from Zion all the days of your life. May you see the prosperity of Jerusalem. Grabe, i-bless talaga kung nasaan ka nilagay ng Lord. Yun ang ibig sabihin doon. Makikita mo talaga all the days of your life. Amen? Sino rito gusto mo hanggang dulo ng buhay mo? Bless ka. Amen. No. At sabi, may you live to see your children's children. Peace be upon Israel. Wow! No, peace be upon Israel. Bakit? Dahil naglingkod ka, nadama yung anak mo, nadama yung apo mo, sasabihin tuloy nila, salamat kay lolo, kay lola, na naglingkod sa Diyos. Dahil sa naglingkod sila sa Diyos, kasali kami sa pagpapala. Kaya kung ikaw yung anak na yon, ituloy mo yung paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw yung apo na yon, ituloy mo yung paglilingkod mo sa Diyos so that the next generation will be blessed. Alam niyo po, totoo lang, yung blessed home, meron na tayong influence. Magiging blessing tayo sa community natin. Magiging blessing tayo sa mga tao na nakakakita sa atin, sa mga kaklase, kaibigan, kaeskwela, yung mga KKK nyo, kasama sa trabaho. Di ba? Kaya lang, paano natin i-apply ito? Mag-decide ka ngayon. Maglilingkod ako sa Diyos. Magdi-disciple ako ng tao. Pag-aaralan ko kung hindi mo alam. Kaya may life class tayo. May school of leaders tayo. Amen?
No, sino rito po nandun kahapon, doon sa baptism natin kahapon, nasa life, no? Grabe, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid, oh, grabe. Woohoo! Glory to God. Amen. No po? And congratulations in your decision na iwan yung dati mong buhay at ipamuhay na yung bago mong buhay. Amen. No? Kung nagtaas ng kamay yung katabi mo, congratulations. Amen. Sabi sa katabi mo, great things are coming. Bakit po tayo binless ng Lord? For us to be a blessing. Amen? No, for you to be a blessing. Alam niyo po yung greatest blessing? Magkaroon ka ng relasyon kay Hesus Kristo. That's the greatest blessing. Kaya kapatid, kung hindi ka pa nagsisimula, o kung nagsimula ka na, naputol along the way, bumalik ka uli. Sabi sa katabi mo, balik lang. Balik mo yung puso mo kay Jesus, surrender mo uli yung buhay mo sa Kanya. Ibalik mo uli yung covenant mo sa Kanya. Kapatid, hindi ka nag-covenant sa amin. Hindi ka nag-covenant sa leader mo. Nag-covenant ka sa Diyos. Sa Diyos ka nag-covenant. Tama? Ginagamit lang po kami, pero sa Diyos ka talaga nag-covenant. Pero kung nag-covenant ka sa Panginoon, wag mo i-break yung covenant mo. Kung na-break mo man, balikan mo, mingi ka ng tawad, mag-repent ka. Isuko mo ulit yung puso mo sa Panginoon. Ialay mo ulit yung buhay mo sa Panginoon. And true enough, ang pangako ng Lord, pagpapalain niya yung iyong tahanan. Amen? No, pagpapalain niya yung tahanan. Amen? Yung nais nito ngayon, pwede ko po bang anyayahan na kung ikaw gusto mo nito, yung Lord, I want my house, my home to be blessed. Kung ikaw yon, gusto ko ng blessed home, Lord, tumayo ka ngayon. No, tumayo ka ngayon. Kung gusto mo ng blessed home, if you're that person, no, tumayo ka ngayon. At habang nakatayo, nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, taas mo yung kamay mo sa Panginoon ngayon. Kung ikaw yung tao na to, habang nakatayo, nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, nakataas yung kamay sa Panginoon, kung ikaw yung tao na to, Lord, gusto ko gamitin ninyo ko. Kung ikaw yung tao na to, na gusto mo maging daluyan ka ng pagpapala ng Diyos, at ngayon, nangangako ka, Lord, I want to serve you, God. I want to claim that promise na pagpapalain yung tahanan ko. Gusto ko gamitin niyo ako, hindi lang ako, pati yung next generation ko. Kung ikaw to, habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, nakataas yung mga kamay sa Diyos, samahan mo ko sa panalangin ngayon. Kung gusto mo, itatag yung iyong pagtitiwala kay Jesus. Samahan mo ko sa panalangin. Habang nakataas yung mga kamay, nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, samahan mo ko sa panalangin. Walang isang nananalangin lahat. Nanalangin, kakasama. Samahan niyo ako sa panalangin. Aking Amang nasa langit, salamat po dahil nananampalataya ako na binigay niyo si Jesus para mamatay sa krus, para bayaran ang lahat ng aking kasalanan at linisin ako sa lahat ng karumihan at bigyan ako ng laya sa lahat ng sumpa at argumento na nilagay ng kaaway sa aking buhay upang hindi ko maranasan ang kapuspusan ng inyong pagpapala. Hinihingi ko po, Jesus, na manahang kayo sa aking puso. Kayo na po ang tumayo bilang Hari, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Mula po ngayon, hindi na ako ang masusunod, kundi kayo na po. Turuan niyo po ako na magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo, na lahat ng aking desisyon ay ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong plano, ayon sa panahon na itinakda ninyo. Samahan nga po ko't gabayan ng Banal na Espiritu, mapangyari ko po ang nais nyo sa buhay ko. Salamat po. Gamitin niyo po ako para i-advance sa inyong kaharian sa daigdig na ito. At tinaking ko inyong pangako na pagpapalain niyo ako
maging ang aking sambahayan, maging ang aking salinlahi. Salamat po. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, mapagpala niyo po yung inyong bayan, yamang kanila pong itinatag ang Panginoong Jesucristo bilang kanilang hari, Panginoon, tagapagligtas. Aking pong dalangin, O Diyos, inyo pong iparanas sa kanila ang kapuspusan ng inyong pagpapala. At aking pong dalangin na inyo pong patuloy silang bigyan ng karunungan para makagawa ng tamang desisyon. Mga desisyon, Panginoon, na magbibigay ng kaluguran sa inyo. Mga desisyon na magbubukas ng langit so that, Lord, yung kanilang tahanan, makakaranas po, Panginoon, ng siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala na mula po sa inyo. Maayos na samahan, nagmamahalan, nagunawaan, nagpapatawaran, nag-iintindihan, nagtutulungan, Panginoon. At pamilya, Panginoon, na kayo lang po ang dinadakila at kayo lang po ang dinadambana. Si Jesucristo, ang Panginoon at Hari at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Mapagpala niyo po yung bawat isa at aking pong dalangin, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Ama at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu ay sumamin pong lahat. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name. Nagasi po say, Amen. Let's praise the Lord. Yes, Lord. Let's worship. Yes, Lord. Ikaw ay sapat. Thank you, Jesus. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat. Wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, naglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lang, Jesus, sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Minsan pa, Sa'yo lamang. sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod
Patuloy po na papurihan natin ang ating buhay na Diyos.